base sa naunang desisyon ng Supreme Court na bigyan ng due process yung respondent, no, kung sino man inaakusahan, ibinibigay na raw po, no, sa kay BP Sara, pero siya raw po ang tumatanggi. Ano ang sagot ho rito ng kayo ho bilang abogado? Hindi po kasi tayo kasama doon sa impeachment defense Apo. team na nag-file ng petisyon sa Korte Suprema. Hindi pa, pero yung parang sinasabi nila, kayo nagsasabi na bigyan ng due process, bakit hindi kayo umattend? So, kayo Hindi, bilang abogado, ano pong assessment nyo sa ganon? Linilinaw ko lang po na opinion ko lang po ito. Apo. Tayo kasama doon sa mga nag-file. Ang due process po, required po yan ng konstitusyon, di ba? Ang due process, usually, an opportunity to be heard. Tapos, dahil may due process, may kailangan sundan na procedure para mabigyan ng pagkakataon yung akusado or yung nasasakdal ng pagkakataon na mapagtanggol niya yung sarili niya, ma-question niya yung accuser niya at iba pang mga karapatan. So, ngayon, sinasabi ng House Justice Committee na ito na nga, nag-hearing na nga tayo, binibigyan ka na namin ng pagkakataon. Pero hindi po ganun kasimple ang due process. Ang due process po, kaya meron po niyan for fairness or para patas. Yun po ang punto nun. Fair play, ika nga ng Supreme Court. Due process is not just about following procedure, but also fair play. So, under that context, Sir Eli, tingin nyo ba nagiging patas ang House Justice Committee dito sa mga hearing na to? Ako, tingin ko hindi. Bakit? Kasi bago pa man magsimula yung House Justice Committee hearings, nakita po nating lahat, si Congressman Chel Jokno, si Congresswoman Laila De Lima, at saka si Congressman Percy, na nagpapapicture na may Mary Grace Piatos na pagkain, di ba? Para ipakita sa media. So ano pang klaseng fairness or patas na labanan ang aasahan mo dito sa grupong ito? Manatiling nakatutok sa Abante. Sundan kami sa aming social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.